makipagkulitan. So ayun po guys, nagkakagulo na po tayo ngayon dito. Nakikita po natin. Hi everyone! So ayun na po, may mga bisita po kami. Andito po ngayon. Makipagtawanan. At minsan, makipag-iyakan. Lagyan na ng gamot. Kanina umiyak si Gian, sabi niya, Ama, tanggapin mo ang kapalaran ng iyong ama. Sa Papa Dudut Family YouTube channel. Subscribe na! Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang napakagandang araw po sa inyo at sa mga libu-libo ninyong taga-subaybay. Nakikiusap ako na pakitago na lamang sa pangalang Reva. Sinadya ko na rin pong baguhin ang mga pangalan ng mga taong involved sa aking kwento. Masyado kasing sensitibo ang ibabahagi kong kwento at natatakot po ako na mahusgahan ng ibang tao. Pero naglakas loob pa rin po akong sumulat kahit papaano dahil pa rin sa gusto kong maranasan kung paano maisadula ang aking buhay na punong-puno ng pagsubok. Papa Dudut, isa akong debotong Katoliko. Isa rin ako sa madalas na mamanata sa Poong Nazareno. Bata pa lamang kasi ako. Ayun ang debosyon ko. Pinalaki kasi ako ng mga magulang ko na may malakas na pananalig sa Panginoon. Samantala sa edad kong 16 ay nagkaroon ako ng kauna-unahang pag-ibig si Logan. Magkaklase kami noon ni Logan sa high school at masasabi kong isa siya sa mga crush ko dati. At dahil sa palakaibigan naman si Logan, ay naging magkaibigan kaming dalawa na nauwi rin sa pagkakagustuhan. 3 buwan ang lumipas ay naging mag-boyfriend-girlfriend kami. Papa Dudut, naging masaya naman ako sa piling ni Logan. Ramdam na ramdam ko ang pagmamahal niya sa akin. Sa kabilang banda naman ay naging mabuti akong girlfriend sa kanya. Ibinigay ko sa kanya ang lahat, kasama ang aking virginity para maging masaya lamang siya sa akin. Pero Papa Dudut, hindi rin nagtagal ang relasyon namin. Dahil naging hadlang ang pangarap ni Logan na maging isang pare. Kaya pagka-graduate namin ng high school ay siya namang paghihiwalay naming dalawa. Pumasok siya sa seminaryo at hindi ko na siya nakasama pa simula noon. Pero kahit na hindi na kami magkasama, ay patuloy pa rin ako sa pakikibalita sa mga kamag-anak ni Logan tungkol sa kanya. At isang araw nga ay nabalitaan ko na lamang na na-ordained na pala siyang pare. Papa Dudut, palagi ko noon na pinagdarasal sa Diyos na sana ay muling magkasalubong ang landas namin ni Logan. Hanggang sa isang araw, dininig ng Diyos ang aking panalangin. Reva, ikaw ba yan? Hindi makapaniwalang wika ni Logan sa akin habang sinasalubong niya ako. Nalaman ko kasi ang parokyang pinaglilingkuran niya.
Kaya wala akong inaksayang panahon na puntahan ko kaagad siya roon, Papa Dudut. Paring-pari ka na. Malungkot kong wika pero pinipilit kong maging masaya sa harapan niya. Kumusta ka na pala? Ilang taon din tayong hindi nagkita. Sabik na bati niya sa akin. Mahigit 10 taon din tayong hindi nagkita simula nang maging pari ka. Mabuti naman at dito ka sa parokya na destino. Tingin ko naman mukhang masaya ka sa pagpapari mo. Wika ko naman sa kanya. O Riva, masayang-masaya nga ako. Wala akong naging regret sa pagpapari ko. Siguro God's will nga itong nangyari sa akin. After 10 years, ano nang bago sa'yo? May pamilya ka na ba? Curious na tanong ni Logan sa akin. Dalaga pa rin ako hanggang ngayon. Nahihiya pa akong sabihin sa kanya ang totoo. Pero bakit naman? 10 taon na rin ang lumipas simula nun. Ngunit naputol ang kanyang sinasabi dahil ako na mismo ang nagdugtong noon. Simula nung iwan mo ako at ipagpalit sa bukasyon mo. Logan, kaya hindi na ako nag-asawa kasi ayaw ko nang masaktan pa. Nasaktan na kasi ako noon sa'yo kaya ayaw ko nang maulit pa yon. Pagtatapat ko sa kanya na may kaunting sama ng loob sa aking boses. Samantala ay huminga muna si Father Logan ng malalim bago muling nagtanong sa akin. Siya nga pala, anong sadya mo rito? Wala lang, nangungumusta lang ako. Nabalitaan ko kasi kay Erich na dito ka raw sa parokyang ito na destino. Dapat pala Father Logan ang tawag ko sa'yo. Sagot ko sa kanya. Ikaw naman Riva, kahit na pare na ako pa rin yung dating Logan na nakilala mo dati. Umiling naman ako sa kanyang sinabi. Hindi Logan, iba ka na. Kasi noon nakakasama kita. Pero ngayon hindi na kita makakasama. Kasi hadlang na ang bukasyon mo. Paliwanag ko sa kanya. Riva, may gustong sabihin noon si Logan sa akin pero hindi niya masabi-sabi. Dahil na rin sa sitwasyon naming dalawa, Papa Dudut. Masakit pa rin sa akin kapag naalala ko yung araw na iniwan mo ko para dyan sa bukasyon mo. Araw-araw akong umiiyak dahil doon kasi minahal kita ng sobra. Pagtatapat ko pa sa kanya. Riva, sana naman ay mapatawad mo ko. Yun lamang ang tangi niyang nasabi sa akin. Matagal na kitang pinatawad doon, Logan. Kaso kahit na magsisi ka pa hindi na maibabalik pa yung nakaraan. Pari ka na at bawal sa inyo ang magmahal. Wika ko. Pwede naman nating ipagpatuloy yung pagkakaibigan natin, mungkahin niya sa akin. Mahal pa rin kita hanggang ngayon, Logan. Paglalahad ko sa kanya. Sinubukan kitang kalimutan. Binaling ko sa ibang lalaki ang pagmamahal ko. Pero nabigo ako kasi ikaw pa rin yung mahal ko. Hindi kita maalis sa puso ko. At saka nakatataka na. Sa akin. Yung pangako mo na ako yung gusto mong makasama. Pero obvious naman na hindi na matutupad pa ang pangakong yon. Mahanap mo rin yung lalaking para sa'yo, Riva. Maniwala ka lamang sa Diyos. Yun lamang ang naging response niya sa akin. Talaga bang wala nang natitirang pagmamahal pa sa akin ha, Father Logan? Curious kong tanong sa kanya. Mahal pa rin kita, Riva. Pero mas mahal ko ang bukasyon ko. Iyon ang katotohanang halos sumampal sa aking buong pagkatao. Sa totoo lang, inaawa ko sa sarili ko. Kasi 10 taon na ang lumipas. Wala akong ginawa kundi ang umasa na isang araw ay babalikan mo ako at magiging tayo. Naghintay ako sa iyo, Logan. Kahit na alam kong napaka-imposible yung gusto kong mangyari. Ang tanga-tanga ko noon, Father. Malungkot at tila naiiyak na ako
nang sinabi ko yon sa kanya, Papa Dudut. Reva, sinubukan niya akong aluin pero parang nag-aalinlangan siya. Bakit kasi inutos ng Diyos na huwag magmahal ang mga tulad ninyong pare? Tingnan mo, sa utos niyang yan maraming tawang nasasaktan. Hindi ko naman kasalanan na mahalin ang isang tulad mo. Hindi ko kagustuhan ito. At saka pagod na rin ako sa kakaasa sa wala. Naiyak na ako noong sinabi ko yon sa lalaking mahal ko. Makakalimutan mo din ako. Manalig ka lamang sa Diyos. Tandaan mong handa ka niyang tulungan sa lahat ng mga pagsubok. Reva, subukan mo pa rin ibaling sa iba ang pagmamahal mo. Huwag kang mag-alala. Ipagdarasal kita na sana'y mahanap mo rin ang lalaking magmamahal sa'yo. Yon ang tila naging pangako sa akin ni Logan. Bago ako nagpasya na umalis ng simbahan. Masakit yon para sa akin, Papa Dudut, pero naunawaan ko rin naman kaagad. Kung gano'n na lamang ang naging response niya sa akin. Kaya naisipan ko na lamang na tanggapin ang kanyang offer na maging magkaibigan kami. Papa Dudut, simula noon ay madalas na kaming magkita ni Logan sa simbahan. Lalo rin akong naging aktibo sa mga gawain at mismong pangsimbahan. Lalo rin akong naging aktibo sa mga gawain at misyong pangsimbahan. Yun rin ang naging daan para maging malapit ulit kami ni Logan. Pero kinontrol ko pa rin ang mga nararamdaman ko para sa kanya. Dahil ayaw ko siyang mag-iskandalo dahil isa na siyang pare. Kaso Papa Dudut, naging mahigpit na kalaban namin ang tukso. Isang gabi na pagpasyahan kong imbitahan si Logan sa aking bahay at nagpaunlak naman siya sa akin. Ngunit pagdating niya ay hindi ko noon mapigilan ang bugso ng aking damdamin. Reva, pwede rin naman tayong maging masaya bilang magkaibigan. Umiling ako noon sa kanyang sinabi. Hindi Logan, hindi tayo magiging masaya bilang magkaibigan. Lalo na't nararamdaman kong may pagtingin ka pa rin sa akin. Wika ko pa sa kanya. Reva, please. Ngunit naputo lang kanyang sinasabi. Nang bigla ko siyang halikan sa labi. Hindi ko mapigilan ang aking sarili ng mga sandaling yon. At handa na akong magkasala sa Panginoon ng dahil sa pag-ibig. Logan, mahal na mahal pa rin kita. At ikaw, nararamdaman ko rin na mahal mo ko. Kaya wag na nating pigilan pa ang sarili natin. Sabi ko pa sa kanya. Pero Reva, isa na akong pare, giit niya sa akin. Ngunit hindi ko yon pinansin. Ano ngayon? Bakit ko mo pare ka wala ka ng karapatang magmahal? Logan, tao ka. Karapatan mo ang magmahal at maging maligaya sa piling ng taong mahal mo. Katwiran ko sa kanya. Malaking kasalanan sa Diyos tong gagawin natin. Concern niyang wika. Malaking kasalanan? Kasalanan ba ang magmahal, Logan? Alam kong maunawaan ka ng Diyos. Hindi kasalanan ang ipahayag mo kung ano ang tunay mong nararamdaman. Opinyon ko. Logan, matagal ako naghintay sa pagkakataong ito. Biruin mo 10 taon mong ipinagkait sa akin ang puso mo. Ngayong naririto ka na sa tabi ko, hindi ko na hayaan pang mawala yon sa akin. Diin ko sa kanya. Reva, tama na ang kahibangang ito. Sige na, alis na ako. Aniya. Ngunit tumutol ako at pinigilan ko siyang umalis. Logan, maawa ka naman sa akin. Sa sarili mo. Huwag mo nang pahirapan pang mga sarili natin. Magpakatotoo ka naman sana. Pakiusap. Mahalin mo ulit ako. Huwag kang mag-alala at nangangako ako sa iyo na paliligayahan kita. Mamahalin kita ng buong tapat. Hayaan mo kong ipakita at iparamdam sa iyo na mahal kita. Sa iyo lang umiikot ang mundo ko. Pagkatapos noon ay hinalikan ko siya ng buong init at matagal.
Ngunit naroon pa rin ang pag-aalinlangan ng mahal kong pare. Parang hindi ko kaya. Logan, nakikiusap naman ako, kalimutan mo muna ang bukasyon mo. Tanggalin mo sa isipan mo na pari ka. Isipin mo na isa kang pangkaraniwang tao na nangangailangan ng pagmamahal. Pagkatapos noon ay tuluyan ng bumigay si Logan sa tuksong hatid ko. Papadudot, may nangyari sa amin ni Logan. Hindi ko alintana na kasiping ko ay isang pare. Wala akong pakialam noon dahil pakiramdam ko ay walang masama sa ginagawa namin ni Logan. Nagmamahalan kaming dalawa. Samantala simula noon ay nagkaroon na kami ng lihim na relasyon ni Logan. Palihim niya akong binahay noon, Papadudot. Kapag pumupunta siya sa bahay na inuupahan niya para sa akin ay namumuhay kaming parang mag-asawa. Lumipas pa ang ilang araw ay naging masaya naman ang lihim naming pagsasama. Pero katulad ng inaasahan ay naging hadlang ang bukasyon ni Logan para mahalin niya ako ng lubusan. Iniisip ko itong relasyon natin kung hanggang saan tatagal ito. Malungkot niyang sabi sa akin pagkatapos naming magsiping. Ang totoo, ilang beses na naming ginawa yon at sobra ang pag-iingat namin. Pero pagkatapos naming makaraos ay siya namang pag-uusik sa kanya ng kanyang konsensya. Logan, hindi kita maintindihan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko sa kanya. Nakokonsensya ako. Mali kasi itong ginagawa natin, Reva. Naglilingkod ako sa Diyos. Sumampa ako sa kanya na magiging isang mabuting pare ako. Kaso hindi ko maibigay ang buong debosyon ko sa paglilingkod sa kanya dahil sa iyo. Wika niya sa akin. Ginagawa ko naman ang lahat para hindi ako maging sagabal sa bukasyon mo. Sinusubukan kong magpaliwanag. Pero mali pa rin tong ginagawa natin. Alam naman nating bawal sa isang paring katulad ko ang magkarelasyon sa isang babae. Pero ano, ginagawa pa rin natin. Nakokonsensya na ako, Reva. Sa totoo lang, sa tuwing nagmimisa ako ay hindi ko maiwasan na mapaisip na isa akong makasalanang pare. Para bang sinasabi sa akin ng konsensya ko na wala akong karapatang magmisa dahil ginagawa ko ito. Reva, pakiramdam ko ay parang wala akong mukhang maiharap sa Diyos dahil sa iyo. Paliwanag niya sa akin. Pinapalabas mo ba na salot ako sa buhay mo? Ganon ba? May hinanakit kong tanong sa kanya. Hindi naman sa ganon, pero mali talaga itong ginagawa natin. Oo, mahal kita pero pare na ako. May limitasyon ako. May obligasyon ako sa Diyos at lahat ng Katoliko, Reva. Concern niyang sagot sa akin. Ano bang gusto mong tumbukin? Gusto mo na bang makipaghiwalay sa akin? Diretsa ko sa kanya. Tumango naman siya sa akin bilang sagot. Itigil na natin to. Lumalaki na kasi ang pagkakasala ko sa Diyos, dagdag pa niya. Sa puntong iyon ay umiyak na ako at nagmakaawa sa kanya. Logan, please, wag mo namang gawin sa akin ito. Mahal kita, mahal mo rin ako. Hindi masama ang ginagawa natin. At saka katulad ng sinabi ko dati pa, hindi kasalanan ng magmahal. Lahat tayo, kahit na mga pareng katulad mo ay may karapatang magmahal. Logan, hindi naman sinabi ng Diyos sa Biblia na hindi pwedeng magmahal ang isang pareng katulad mo. Yang sinasabi mong celibacy ay gawa-gawa lang yan ng tao. Giit ko pa sa kanya. Pero hindi mo ba naisip na dignidad ko bilang pare ang nakasalalay dito? Ano na lang ang sasabihin nila kapag nalaman nilang kinakasama kita na nakikipagrelasyon ako sa isang babae? Hindi ba immoralidad yan? Tanong niya sa akin. Hindi immoralidad ang magmahal sa mata ng Diyos, deklara ko. Pero sa mata ng sinumang Katoliko, isang immoralidad ang makitang isang pare na may asawa. Yun naman ang naging sagot niya sa akin. Pero ng mga panahong yon ay naging makasarili ako. Para sa akin, ang pag-iibigan lamang namin ang mahalaga. Intindihin mo pa ba ang sasabihin ng tao sa iyo kaysa sa totoong nararamdaman mo? Kung susundin mo palagi ang dinidikta ng lipunan ay hindi ka magiging maligaya sa buhay mo. Pangungumbinsi ko pa sa kanya. Papadudot,
Naging ganon ang sitwasyon namin ni Logan. Naging hadlang talaga ang pagiging pari niya sa pagmamahala namin dalawa. Nagtiis ako at inunawa na lamang ang lahat. Pero minsan ay hindi ko maiwasang questionin ang Diyos. Kung bakit niya pinag-utos na hindi pwedeng mag-asawa ang isang paring katulad ni Logan. Bakit ba masamang magmahal ang isang pare? Papa Dudut, naging mahirap talaga ang sitwasyon ko. Minsan ay gusto ko nang sumuko. Pero dahil sa pagmamahal ko kay Logan, ay nagkakaroon ako ng pag-asa. Kahit na mahirap ang kapit ko ay pinaglaban ko pa rin ang pagmamahal ko kay Logan. Kahit na ang karibal ko pa sa kanyang pag-ibig ay ang Diyos. Papa Dudut, pinagpatuloy pa rin namin ni Logan ang aming relasyon. Kahit na marami ang tutol at maiiskandalo. Pinagpatuloy ko ang pakikipaglaban sa pagmamahal ko sa kanya. Kahit na alam kong mabigat ang aking kalaban. Pero tulad ng inaasahan ay maraming problema ang dumating sa relasyon namin ni Logan. At isa na roon ang pagtutol ng mga taong nasa paligid namin. Ate, nababahala ako. Panimula ng kapatid kong si Dado. Napansin ko ang kanyang labis na pag-aalala simula nang magsimba siya kung saan si Father Logan ang nagmisa. At bakit ka naman nababahala? Tanong ko sa kanya. Kasi nung pagkatapos ng misa kumain ako doon sa kalapit na lugawan. Minarinig akong chismis na kesyo. May kinakasama daw si Father Logan. Balita ni Dado sa akin. Nakaramdam naman ako ng labis na kaba nang marinig ko yon. Ha? Totoo ba? At alam mo ate kung sino raw ang nachichismis na karelasyon ni Father Logan? Ikaw daw. Dugtong niya. Para akong nabuhusan ng malamig na tubig sa mukha nang marinig ko yon. Ngayong nachichismis na kami ni Logan ay sigurado akong sa akin ibubunto ng sisi. Ate Riva, magtapat ka nga sa akin. May relasyon ba kayo ni Father Logan? Seryosong tanong ni Dado. Sa puntong yon ay nagdesisyon akong ipagtapat ang katotohanan. Oo, inaamin ko. May relasyon nga kami ni Father Logan. Ate naman, alam mo namang pare si Kuya Logan Bakit ka pa nakikipagrelasyon sa kanya? Kumpronta ni Dado sa akin. Mahal ko si Logan, Dado. Katwiran ko naman sa kanya. Agad niyang kinontra ang sinabi ko. Pero hindi katwiran yan ate. Hindi ka ba nag-aalala kay Kuya Logan? Nagsisimula ng mabahiran ang reputasyon niya bilang isang pare. At kapag pinagpatuloy niyo ang relasyon ninyo, gagawa kayo ng iskandalo. Ate, nakatali na si Kuya Logan sa Panginoon. Bakit mo pa aagawin si Logan sa kanya? Hindi ka ba nakukonsensya, Ate Reva? Alam ko naman yan, Dado. Pero anong magagawa ko? Mahal na mahal ko si Logan. Hindi ko siya kayang mawala sa buhay ko. At saka hindi ko naman siya pinapatigil sa pagpapare. Ang hiling ko lang sa kanya ay kahit papaano ay magkaroon lang siya ng kaunting oras sa akin. Nakita ko namang tila nauubos na ang pasensya ng kapatid ko dahil sa sinabi ko. Hay ate, ang hirap mo talagang paliwanagan. Kahit na ba sabihin kaunting oras lang ang hinihingi mo kay Kuya Logan. Pero sa ginagawa niyong yan, nadudungisan ang reputasyon ng simbahan. Paano irerespeto si Kuya Logan ng mga tao kung siya mismo ang lumalabag sa kautusan ng Panginoon? Tanong niya. Hindi naman pinag-utos ng Diyos na huwag magmahal o mag-asawa ang isang pare, di ba? Ginawa lang yun ng tao. Yung mga sinaunang tagapagtaguyod ng simbahan ang nagpatupad ng batas na yan. Depends ako. Sige ate, sabihin na nating hindi ang Diyos ang nag-utos nun. Pero batas pa rin yun na dapat sundin. Sa totoo lang ay hindi ko masikmura yung mga naririnig kong chismis kanina. Kasi ikaw ang sinisisi nila kaya natutokso si Father Logan. Ikaw daw ang demonyo. Ikaw raw ang salot. Bilang kapatid mo, masakit sa akin na marinig na pinaparatangan ka ng ganon. Ate, hiwalayan mo na si Father Logan. Lumayo ka na sa kanya. Yon ang naging payo niya sa akin.
Ngunit hindi ko yun sinunod, Papa Dudut, at sa halip ay nagpatuloy pa rin kami ni Logan sa aming bawal na relasyon. Hanggang sa isang araw ay bigla na lamang sumama ang pakiramdam ko. Madalas akong mahilo at masuka. Namumutla din ako. Na magpa-check up ako ay nalaman kong buntis pala ako at isa lang ang maaaring maging ama ng dinadala ko, si Father Logan. Agad ko namang binalita yon sa pare at nanlumo siya nang malaman niyang buntis ako. Ngayon ay alam mo na, Logan, na buntis ako. Pananagutan mo ba ako? Seryosong tanong ko sa kanya. Ngunit bigla na lamang siyang naging hysterical. Yang pagbubuntis mo ang sisira sa reputasyon ko bilang isang pare. Anong gusto mong gawin ko? Ipalaglag ko ang bata? Ngunit agad siyang tumutol sa sinabi ko. Hindi yun ang gusto ko at wag na wag mong gagawin yun, Reva. Kasalanan yun sa Diyos. Sa puntong yun ay lumapit ako kay Logan at hinagkan siya. Logan, mahal kita. Please, wag mo naman akong iwanan ng basta-basta lang. Basta hindi ko kakayanin kung iiwanan mo ulit ako. Reva, hindi ko alam ang gagawin ko. Naguguluhang sagot niya sa akin. Siguro heto na yung pagkakataong kailangan mo nang mamili. Ang bukasyon mo o ang mag-ina mo. Logan, hindi kita pinipressure pero kailangan mo talagang pumili. Sabi ko noon sa kanya. Pero tulad ng aking inaasahan ay lalong naguluhan si Logan. Hindi ko alam, Reva. Naguguluhan na ako. Sundin mo kung ano ang dinidikta ng puso mo. Payo ko. At alam kong ako ang pinipili ng puso mo. Kumpiyansa kong sabi sa kanya. Hindi ako makakapili sa ngayon, Reva. Bigyan mo pa sana ako ng panahon na makapag-isip-isip. Seryosong wika ni Logan noong araw na yon. Papadudot nung una ay nakayanan pa namin ni Logan ang mga kaguluhan sa aming relasyon. Nagtiis kami kahit na nagsisimula ng lumikha ng iskandalo ang aming relasyon. Pero ng mga panahong yon ay maso na ako. Matigas na ang dibdib ko. Hindi ko basta isusuko si Logan para lamang sa bukasyon nito. Pero tulad ng inaasahan ay natalo ako dahil isang araw ay bumitaw ulit si Logan at mas pinili niya ang kanyang sinumpaang tungkulin sa Diyos. Reva, nakarating na pala sa obispo natin ang chismis tungkol sa ating dalawa. Kinausap niya ako kanina sa opisina niya at tinanong kung totoo ang relasyon nating dalawa. Malungkot na balita ni Logan sa akin. Labis na nag-alala naman ako sa aking narinig. Anong sabi mo? Umamin ka? Nagsinungaling ako, Reva. Sagot niya. Nakahinga naman ako ng maluwag kahit na sandali. Ayos lang yon kasi kung aaminin mo ang totoo, tiyak na matatanggal ka sa pagpapari. Pero kahit na i-deny ko pa ng maraming beses kalat na sa buong parokya ang chismis. Tuluyan nang nasira ang reputasyon ko. Nag-aalala pa rin niyang sabi sa akin. I'm sorry, Logan. Sincero kong wika sa lalaking pinakamamahal ko. Wala kang kasalanan, Reva. Ako ang may kasalanan. Pumasok kasi ako sa pagpapari nang hindi man lang sigurado sa desisyon ko. Nagpadalos-dalos ako ng desisyon. Hindi ako nag-isip ng maraming beses. Yan tuloy ang naging bunga. Pinagsisisihan ko na ang lahat. Pagkaklaro naman niya. Pati yung pagpapari mo, pinagsisisihan mo. Tumango siya bilang sagot sa aking tanong. Oo, Reva. Sana ikaw pa lang pinili ko. Pero huli na ang lahat. Isa na akong pare kaya paninindigan ko na yung nauna kong desisyon. Dagdag pa niya. Siya nga pala dahil sa skandalo na nilikha ng relasyon natin, sinabi sa akin ng obispo na ililipat na raw ako ng parokya. Nagulantang naman ako sa kanyang sinabi at ginusto ko talagang tumutol. Hindi ko makakayang makipaghiwalay pa sa lalaking mahal ko. Patawarin mo ko, Reva, pero nakatakda na akong umalis sa susunod na linggo. Sa Visayas ako ay didestino. Malayong malayo dito. Reva, ayaw ko nang gawin ito pero no choice ako kundi ang sundin ang iniatas sa akin ng Panginoon. Baka hindi na tayo magkita, Reva. Balungkot pa niyang sabi sa akin. Hindi, Logan, pakiusap. Huwag mo naman akong iwanan. Pagsusumamo ko sa kanya,
pero mukhang wala nang makapagbabago pa ng isipan ni Logan. Nangako rin ako sa Diyos na tutuparin ko ang misyon ko bilang pastol niya. May obligasyon ako, Reva, na dapat kong tuparin. Patawarin mo sana ako, ang sabi niya sa akin. Pagkatapos ay binanggit din niya sa akin ang huling-hiling niya bago kami magkahiwalay. Sana'y tigilan mo na ang pagpunta sa simbahan. Ayaw ko sanang bahiran ulit ng marumi ang reputasyon ko sa mga huling araw ko dito sa parokya. Mapagbigyan mo sana ang kahilingan ko. Nanlumo ako sa aking narinig pero wala nang makakapigil pa sa kanyang desisyon kaya hinayaan ko na lamang siya. At yun na nga, Papa Dudut. Naghiwalay kami ni Logan dahil mas pinili niya ang kanyang bukasyon kesa sa akin. Pero masakit sa akin ang mga nangyari. Hindi ko agad nakalimutan si Logan at araw-araw, gabi-gabi akong umiiyak ng dahil lamang sa kanya. Pero dahil sa masakit ay kailangan kong tanggapin ang katotohanan. Papa Dudut, namuhay ako nang wala si Logan. Pero sa pagkakataong ito ay isang anghel ang ibinigay sa akin ng Diyos para makasama ko sa buhay si Isaac Joshua, ang anak namin ni Logan. Inalagaan ko at ng mga kapatid ko si Isaac at sa pamamagitan ng anak ko ay unti-unting naghilom ang mga sugat sa dibdib ko, dulot ni Logan. Pero isang araw ay isang pangyayari ang hindi ko ine-expect na magaganap. Bigla ko na lamang nakita si Logan sa aking bakuran. Dahil sa labis na pangungulila ay napayakap ako ng mahigpit sa kanya. Dala din niya noon ang isang magandang balita. Reva, umalis na ako sa pagpapari. Nagulat naman ako sa kanyang sinabi. Nakaramdam ako ng saya pero aaminin ko rin na nakonsensya din po ako pagkatapos kong marinig ang kanyang balita. Seryoso ka? Hindi ka nagbibiro? Hindi ako nagbibiro. Umalis na ako sa pagpapare kasi hindi ron ang kaligayahan ko. Although sa mata ng simbahan, kahit na umalis na ako pare pa rin ako. Sa simbahan kasi once na pare pare na habang buhay. Ang pagkakaiba ko lang tumigil na ako sa pagseserbisyo. Kwento niya sa akin. Pero bakit ka nga umalis? Tanong ko sa kanya. Dahil sa iyo, Reva. Mahal kita. At hindi ko na kaya pang itago ang nararamdaman ko. Nagpakatotoo lang ako. Pero huwag kang mag-alala. Pinag-isipan ko mabuti ito at humingi na rin ako ng tawad sa Diyos. Alam ko naman na maunawaan rin niya ako sa ginawa kong desisyon. Sabi niya sa akin. Samantalay na natili lamang akong speechless sa kanyang sinabi sa akin. Mahal mo pa rin ba ako, Reva? Seryosong tanong niya sa akin. Oo. Mahal na mahal pa rin kita hanggang ngayon. Masayang sagot ko sa kanya pagkatapos ay hinagkan ko ang lalaking pinakamamahal ko. Ako rin. Miss na miss din kita. Alam mo ba? Simula nung nadestino ako sa Victorias walang araw at gabing hindi kita naiisip. Reva, sobra akong nalulungkot noon kasi wala ka sa tabi ko. Doon ko na na-realize kung gaano ka kaimportante sa buhay ko. Kwento pa niya sa akin. Logan, ibig sabihin ba nito sasama ka na sa akin? Magsasama na tayo? Tanong ko pa sa kanya. Tumango naman siya bilang sagot sa akin. Magsasama na tayo. Ako, ikaw, kasama ang anak natin. Siya nga pala, kumusta naman ang anak natin? Lalaki ang anak natin, Logan. Alam mo ba? Kamukha mo siya. Masayang kwento ko pa sa kanya. Matagal ko nang gustong makasama ko kayong mag-ina ko. Sa wakas ay matutupad na rin to. Sa puntong yon ay naiyak na siya sa labis na katuwaan. Reva, hindi man tayo maikakasal sa simbahan pero ayos lang yon. Bastang mahalaga ay tapat ako sa iyo at tutuparin ko kung anuman ang ipapangako ko sa Diyos at sa iyo. Dagdag pa niya. Napangiti naman ako sa aking narinig. Pangako magiging mabuting may bahay ako sa iyo. At yun nga, Papa Dudut, muli kaming nagkasama ni Logan pero sa pagkakataong ito ay malaya na siya sa tungkulin niya bilang isang pare. Oo, pare pa rin siya sa mata ng simbahan pero narelieve siya sa kanyang serbisyo. Pero kahit na ganoon ang nangyari,
ay hindi naging hadlang yon para maging masaya kaming dalawa. Sa ngayon ay nagmamanage ako ng negosyo at katuwang ko rito si Logan. Nagpakalayo-layo na rin kami at nanirahan sa lugar kung saan ay walang nakakaalam sa totoong pagkatao ni Logan. Namumuhay kami ngayon bilang mag-asawa at sa awa naman ng Diyos ay nabiyayaan kami ng 3 anak. Maraming salamat po sa kaunting oras na ibinigay ninyo para sa sulat ko. Sana'y maibahagi ninyo sa ibang listeners ninyo ang totoong kwento ng buhay namin ni Logan. Muli ay more power and God bless sa bumubuo ng Papa Dudut Stories. Lubos na nagpapasalamat, Reva. Maraming salamat Reva sa pag-share mo ng iyong totoong kwento sa Papa Dudut YouTube channel at sa Spotify. Masaya rin kami na malamang magkasama na kayo ngayon ni Logan at masayang nagsasama bilang mag-asawa. Kahit na siya ay isang dating pare. Yun nga lang, kinailangan pa niyang mamili kung bukasyon o pag-ibig. Bagamat naging iskandalo ang inyong pag-iibigan ay hindi lamang sa simbahang Katoliko kundi pati sa moral ng mga taong naniniwala sa simbahan. Ganun pa man ay sino ba kami para husgahan ang inyong pag-iibigan? Nagmamahalan kayong dalawa at walang sino man ang may karapatang pigilan yon. At least masaya na kayong namumuhay na magkasama at yun lamang ang importante sa ngayon. Pero sa mga ka-online nating nakakaranas ng ganito, huwag tayong maging selfish pagdating sa pag-ibig. Pag-isipan din nating mabuti kung worth it bang ipaglaban ang isang pag-ibig na alam namang bawal. Alamin muna natin kung may matatapakan ba tayong mga tao o paniniwala ng mga tao bago natin anyayahan ang pag-ibig na yon sa ating puso. Dahil sa totoo lang, bihira lamang ang kwento ng katulad ng kay Reva na happy ending. Madalas sa ganitong relasyon ay may malaking komplikasyon o pagsubok. Kung handa ba kayong harapin ang mga pagsubok at panghuhusga sa inyo ng tao? Sige, tuloy nyo. Pero kung hindi kayo prepared, mas mabuting pag-isipan nyo muna bago kayo magdesisyon. Tandaan na sa pag-ibig, there's no turning back. Ituloy nyo man o hindi ang inyong pag-iibigan. Sigurado mag-iiwan nyo ng lamad sa inyong buhay at pagkatao. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Ka-Istorya YouTube channel with daily post at 7 p.m.